Ilang oras matapos ihayag ni Vice President Sara Duterte ang plano niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, formal namang inihain sa Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, hindi ito pipigil o magpapahina sa proseso dahil ang batayan o mano ay ebidensya, hindi eleksyon. Ayun, tama naman, ebidensya. May ebidensya naman eh. Kung bakit kailangang ma-impeach itong si Sara Duterte. So, nananakot po itong si Sara Duterte na siguro pag nagdeklara siya ng na siya ay tatakbo ng Pangulo ng Pilipinas, yung mga kongresista matatakot na. Pero wala hindi napigilan. Ayan, may pang-4 pang impeachment laban sa'yo. Lamunin mo yan, Sara Duterte ha, lamunin mo. Deserve mo yan. Natagta rin ng mga impeachment complaint. Kaya ako, yung impeachment kay PBBM, wala na, tapos na. Diba? Mga didiles. Antay na naman sila ng 1 year. Pero si Sara Duterte nandyan. Grabe, 4, kung noon 3, ngayon 4. Wala nang kawala si Sara Duterte dito, no? May ebidensya naman hindi naman po ito pamumulitika. Diba? May matibay pong ebidensya dyan sa mga impeachment complaints na yan. Oo, ang tanong dito, paano mo yan sasagutin Sara Lustay Inday Sayad Bastos Duterte? Ano? Masasagot mo ba yung piatos nga lang, hirap ka nang sagutin? Diba? Huwag ka na mangarap na maging presidente ng Pilipinas. Automatic na yan, may impeach ka na. Sa Kamara, sa Senado. Nga. Sureball na yan. Naku po. Kaya ang tanong dito mga pre, nakakatulog pa kaya si Sara Duterte ng mahimbing? O baka naman nagpanik na? Baka naman nabaliw na? Kung mabaliw si Sara kawawa naman. Huwag naman po sana ha. Kasi tagtad na po ito ng kaso itong babaeng ito. Pinakamayabang sa buong Pinas. Ayan bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Ayan. Siyempre, tuloy po natin ang balitang ito. Bigyan po natin ng reaksyon. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Do you swear that Pasado alas 6 kagabi nang may maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng mga tanga. Feeling naman, pilingera. Okay, Sara, kahit pa mag-declare ka na tatakbo ka bilang presidente ng Pilipinas, wala nang susuporta sa'yo. Sino kaya yung didikitan mo? I'm sure pag eleksyon, maghanap to ng madidikitan niya, yung magagamit niya ulit. Sino kaya yung gagamitin nito? Yung magagamit niya ulit ba na pangalan? Kasi si PBBM ginamit nito Mag-isip ka na, Sara, baka si Amy Marcos gamitin mo. Wala namang supporter yon. Nako, wala kang mapapala dyan kay Amy. Kasi pag sinabing DDS, Duterte, pang Davao lang yan. Diba? Pang Davao lang, kasi sa Davao, marami po siyang nauuto doon at natatakot. Tinatakot nila Diba? At marami silang nauuto. Pag may bahanga sa Davao, wala po sila doon. Diba? Pero kahit ganun, marami pa rin uto-uto. Diba? Pilipinas. Kasunod ito ng nauna niyang anunsyo na siya ay ganyan-ganyan po, parang tanga lang. tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na national elections. Sentro nito ang umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice Pagmasdan yung mukha ni Sara, ang kapal na mukha, no? Di na nahiya. Walang utak, tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Ha? Uy, mag-aral ka muna, Sara Duterte. Mag-aral ka muna ng, yung ano ba? Yung, para maging matalino ka. Diba? Balik ka muna ng grade 1. Kulang pa yung kaalaman mo eh. Diba? Pag mag-speech ka nga, may kudigo ka pa. Balik ka grade 1.
Oh. President at DepEd, kabilang ang mabilis na pag-liquidate ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022, pati na rin ang mga COA disallowances na umabot sa 73.2 million pesos. Tanga na lang talaga yung susuporta dito kay Chucky. Good luck sa ika-4 na impeachment. Oo. Complaint laban sa'yo, Sara Duterte, ha? Inihain ang complaint ng abogadong si Nathaniel Cabrera at inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Benny Abante. Ayon kay Ortega, may kukonsidera ng constitutional concern ang bigong pag-disclose ni VP Sara ng kanyang salin. Nabanggit din niya ang sworn affidavit ng umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga. O, isa pa yan, yung bagman na ni Sara Duterte. O, laman yun ng mga impeachment complaint. Yun yung nilalaman nun. Isa sa nilalaman. O, paano mo yan lulusutan, Sara Duterte? Bagman mo, ikinanta ka, nilaglag ka. Patay ka dyan. Ayon kay mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, nakikita niya ang maagang pag-anunsyo ng presidential bid bilang isang preemptive strike sa harap ng nakaambang impeachment proceedings. Preemptive talaga yan. And then strategy in the sense na, ang yung narrative nila, we can already foresee, ang kanilang narrative would be, this is being done to me because I'm running for the president. Naniniwala si De Lima na hindi maaring maging panangga ang 2028 elections laban sa konstitusyonal na pananagutan. Is sending a signal here to some members of the House of Representatives na ingat kayo dyan, dahan-dahan kayo dyan, dahil nga, baka ako nga ang maging Pangulo. So, just because nag-announce... Ayun. Baka in-announce niya na tatakbo So, isa na tama sa dilema doon na, pag ako naging Pangulo, yari kayo. Hindi naman direktahan sinabi ni Sara Duterte, pero kung i-analyze po natin, parang ganun na nga. Diba? Ang tanong, may natakot ba? May natakot ba? Wala. Diba? Baliw lang yan Kayo nasa katinuan. Kaya dapat matakot itong si Sara Duterte sa mga matitinong kongresista. Diba? Oo. Kasi pag na-corner itong baliw na to, kulungan ang bagsak nito. May proseso naman tayo. Hihinto na lang ba? Ano na yung usapin ng accountability? Kumpiyansa naman ang Makabayan Bloc na naghain ng ikatlong impeachment complaint laban sa bise na may sapat na ebidensya upang magpatuloy ang impeachment proceedings. Ito yung challenge ng mga mambabatas natin. May insulation ba ang mga processes na nakasaad sa konstitusyon na dapat hindi naman nasasawsawan ng mga higher political ambitions? No? Challenge po yun sa mga iba't ibang mambabatas natin na i-practice. No? Tiniyak naman ni Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na hindi maaapektuhan ang proseso ng pagdinig. I can assure you that as far as the Committee on Justice is concerned, the chairman and its members will be objective in hearing and deliberating the impeachment complaints based on the Constitution. Para sa ilang kongresista, ang pagtakbo sa 2028 ay hindi immunity laban sa impeachment dahil hindi ratings o political wins ang magiging batayan, kundi ang lakas ng ebidensya. Ako, si Tama, hindi naman immunity yung mag-announce ka na tatakbo ka, magkakaroon ka na ng immunity, magiging untouchable ka na, hindi. Ebidensya pa rin ang mangingibabaw, Sara Duterte. Ganon. Tanga na lang po talaga magsasabing malinis itong si Sara Duterte. Mga bobo at tanga na lang talaga. Yung pangalan niya, ang baho-baho ng pangalan niya, tapos sasabihin niyo malinis. Ito naman mga pre, isunod po natin ang idugtong po natin ito sa ating topic ngayon. Itong kay Digong. Oo, kasi ang sabi ni Digong dito, doon ako nagpa-practice para pumatay ng tao. Basahin po natin yung caption mga pre, no? Nag-practice na pumatay ng tao. Kasi si Digong yun. Siya rin yung umamin. Ano sabi dito? Ang nabanggit na firing range ay nasa loob ng Laod Quarry na ayon kay Luistro ay kinatagpuan ng mga buto ng tao sa mga panahong si dating Senador Leila de Lima
pa ang chairperson ng Commission on Human Rights. Sa buong pagdinig, ilang beses inamin ni Duterte na pumatay umano siya ng tao. So, yan ganun po katanga si Digong. Akala niya siguro untouchable siya, kaya umaamin siya. Akala niya siguro kahit umamin siya dahil feeling niya malakas siya, untouchable, maraming connection. Yun. Nadali siya doon. Yeah? Anong sabi dito ni Luistro? Nalalaman niyo po ba yung Laod firing range? Sabi ni Digong dito, doon ako nagpa-practice para pumatay ng tao. Nagyayabang po si Digong. Mayabang po ang taong ito. Tingnan niyo po ang mga mayayabang na tao. Saan nilagay ng Panginoon yung mga mayayabang na tao? Andun, sa ICC. Naging karton na po si Digong doon. Di ba? Kaya mga pre, tayo po, suportahan po natin kung ano yung nasa katotohanan. Di ba? Ito, ebidensya na po ito na ikaw ay umaamin ka para pumatay ng tao. Wala naman po sa ating batas na pinapayagan ka, kahit presidente ka pa, mayor ka pa, wala naman sa ating batas na pinapayagan ka na pumatay ka ng tao. Wala naman, di ba? Walang ganun. Pero kay Digong, dahil mayabang siya, binulgar niya yung sikreto niya, yan, booking. Kaya pagbayaran mo yung mga kasalanan mo, Digong. Kasi wala kang karapatan na kumitil ng buhay ng tao. Tingnan mo, pinapahirapan ka ng Panginoon ngayon. Hindi ka pa pinapatay ng Panginoon. Dahil ikaw ay, syempre, sa pagkakaintindi ko lang, baka pinapahirapan ka pa sa mundong ibabaw. Then pag namatay ka, ay matik na yan. Impyerno. Diba? Kaya kayo mga pre, anong masasabi nyo dito? Sa bobo nilang tatay. Umamin eh. Ikaw ba naman? Yung iba nga dyan sinisikreto yan. Ikaw inamin mo. Diba? Anong tawag sa'yo? Bobo ka. Hindi ka nag-iisip. Kala mo kasi untouchable ka. Yan. General Torre nga lang kumaladkad sa'yo eh. Ay, nako. Kaya yun lang yung ating reaction ngayon. At yan. Move na po tayo maya sa ating next topic ito meron po tayong TikTok, meron po tayong Facebook, kalimbangin nyo na po yan. Huwag nyo na pong antaying mapanis yan. And syempre sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, like, share, subscribe nyo na po. Ayan, so maraming salamat po at ayan, move po tayo sa next video natin.